Ngayon po mga kapatid, alam nyo ba sa buong mundo kung gaano karami ang tao sa buong mundo ngayon? Ang tao sa buong mundo mga kapatid umaabot ng 1.8 billion people in the world. Kung gaano kabilis mga kapatid ang takbo ng orasan mga kapatid, ganun din kadami ang mga taong pinapanganak araw-araw. Minuminuto mga kapatid sa buong mundo. Sa araw na ito mga kapatid, may pinapanganak. At sa araw din ito, may namamatay. At itong 1.8 billion na mga tao sa buong mundo mga kapatid, iba-iba ang lingwahe nito. Iba-ibang kulay ng kanilang mga balat. May kayumanggi, may itim, may puti, may pula. Kayumanggi is brown. Ano pa? Yellow, mga Chinese. Yellow. Iba-ibang kultura yan mga kapatid. Akala natin mga kapatid, yung kultura natin, ayan. Ginigising lang kayo kasi inaantok kayo. Ikaw talaga makmak ang dahilan Bumunta ka lang dito, sinira mo yung upuan. Lahat ng mga tao sa buong mundo mga kapatid, ang gumawa niyan ay walang iba ang bugtong at buhay na Diyos. Siya ang gumawa sa lahat ng tao sa buong mundo. Ang sabi doon sa Genesis, and let us make man in our own image. Gumawa tayo ng tao ayon sa ating wangis. So doon pa lang sa umpisa mga kapatid sa Genesis, alam na alam ng bugtong at buhay na Diyos kung ano ang misyon mo sa mundong ito. Doon pa lang sa Genesis, sinabi na ng bugtong mo ang misyon mo mga kapatid, kawangis ka ng Diyos. Kamukha ka ng Diyos. Kaugali mo dapat ang bugtong at buhay ng Diyos. Yun ang plano niya. Kahit saan ka pumunta mga kapatid, ang daladala mong mukha, ang daladala mong pangalan ay pangalan ng bugtong at buhay. Bakit? Ikaw ay ambasador. Sabi mo sa katabi mo, ambasador ka. At ipapahayag mo yung kalikasan ng ating bugtong at buhay na Diyos. Napakalinaw po yan mga kapatid, sinabi na ba ng sulatan? Yan yung mission mo sa mundong ito. Bakit ka nilikha ng bugtong at buhay na Diyos? At nakakalungkot lang mga kapatid yung nangyayari sa karamihang simbahan ngayon. Bakit? Nagkamali ng mensahe. Sinabi ko na nga sa inyo mga kapatid, ang daming relihiyon ngayon. Ang daming simbahan ngayon. Kaya lang yung mensahe na dala, hindi tugma. Totoo hindi? Hindi tugma yung mensahe na dala. Bakit? Mula nung umpisa, si Juan Bautista, ang bugtong at buhay siya, pinapangaral karian. Bakit na bago? Bakit na bago yung mensahe? Kahit gaano ka pa kagaling magmensahe. Kahit gaano ka pa kagaling magmensahe. Pero mali naman yung mensahe na dala mo. Ano mangyari niyan mga kapatid? Nakontaminate mo lang yung mensahe mga kapatid. Doon dumating kami dito mga kapatid, nakita ko yung tubig nila. Ang ganda ng tubig dito. Palakpakan natin yung karamay. Ang ganda ng tubig. Halimbawa, maglagay ako ng isang drum na tubig mga kapatid. Isang drum na tubig tapos lagyan ko lang ng konting tae lang lagay ko doon. Iinom ka? Konti lang naman Hindi naman lahat. Kunting-kunti lang. Inom ka hindi? Hindi ka inom. Bakit? Kasi yung malaking drum na tubig, lagyan mo ng kunting tae yan. Tae na lahat yan! Di ba, Vice? Yaks. Yaks. Ang nakakalungkot mga kapatid, ganun ang nangyari ngayon. Taido sa mga reliyon ngayon. Kontaminado na. Na-contaminate. Bakit? Tingnan mo yung mga mensahe. Ang gagaling mag-English, ang galing mag-mensahe. Pero ano binimensahe? Mali ang mensahe. Na-contaminate mga kapatid.
at matagumpay silang na-contaminate ang mensahe na ito. Ha? At napakapangit po mga kapatid, na napakagaling mong maminsahe, mali naman yung mensaheng binibigay mo. Ha? Mali-mali yung mensahe mo. Tingnan mo si Madam Leni Robredo. Ngayon pinag-aaralan ngayon ng mga political analysts. Saan nagkamali si Leni Robredo? Ha? Di ba? Pag magdidebate, bongbong, magnanakaw, korap, diktador. Ulit-ulit yun. Pati lahat ng follower niya, ganun din. Oh. Yung si Bongbong, pagkakaisa lang ang mensahe niya, hindi niya inatake yung mga ano. Ha? Tapos yung mga tauhan ni Leni, nang-aaway na. So ano nangyari? Ang sinisi ngayon si Bam Aquino. Bakit? Doon galing sa taas Naipasa niya yung mali na mensahe. Dapat sa umpisa pa lang, alam na kaagad nila yung mensahe. Ano ba plataforma mo? Tatakbo ako pagka-presidente dahil para kalabanin ko si Bongbong. Hindi plataforma yun. Anong gagawin mo dyan pag nakaupo ka na? O, di ba? Hindi malinaw yung mensahe, mga kapatid. Ha? Sa atin ng pagkapanahonan, mga kapatid, isa lang ang mensahe natin. Anong mensahe natin? Kaharian lang. Ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, yun lang ang mensahe natin. Wala nang iba. Ha? Wala nang iba, mga kapatid. Ha? Paano natin maunawaan? Paano natin matanggap ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos? Ha? Lahat ng mga bagay, mga kapatid, susunod na lang yan. Ha? Ang dami nating mensahe, mga kapatid. Ha? Isipin mo, ang kapal-kapal ng Biblia na yan, ang dami-dami mensahe, paano mo ituro lahat yan? Sobrang dami yan. Ha? Halimbawa, panggagamot. Yung panggagamot, mga kapatid, natural naman yan Di ba? At nangaral siya ng ibanghilyo ng kaharian at ng gamot ng karamdaman. Nandoon na yun Ha? Yung panggagamot, mga kapatid, package na yun. Kasama na yun doon. Ha? Di ba? Di ba pag bumili kayo minsan ng mga produkto, mga kapatid, mayroon niyang giveaways? Sa Bisaya, doon ay pakapin. Mayroon akong biniling damit, mga kapatid, t-shirt. Pagdating namin, bakit mayroong Quaker Oats dito? Ha? Libre kasi yun. Tapos mayroon akong in-order sa Shopee, yung lalagyan ng plato na ganyan pag naghuhugas ako. Sabi ko, magkano to? Sabi niya, 999. Sabi ko, hindi, yung mga, sabi niya, marami ng giveaways yan. Ayoko ng giveaways, ito lang. Sabi, hindi pwede sir, 999 talaga. Hindi ko kailangan niya mga lalagyan ng mga plato-plato, hindi ko kailangan, ito lang. Sabi, hindi, kasama talaga. Ha? Mayroon talaga siyang mga dagdag. Yung dagdag, mga kapatid, hindi yun ang importante. Yung importante, yung binili mo na may dagdag. Pag bumili ka ng organ, mayroong dagdag yan Anong dagdag ng organ? Mayroon yung pedal, mayroon yung stand, mayroong casing. Pwede ba nabibili ako? Ano bilhin mo? Casing lang sa akin? Ano yan? Tugtog mo casing? Anong gawin mo niya sa casing na yan? Hindi mo magamit yan. Ha? Ang importante yung organ. Bakit? Dagdag yun, mga kapatid. Ano pa? Miracle. Pwede ba? Magtuturo tayo ng milagro. Hindi, yung milagro, hindi mo na itinuturo yan Bakit? Yung milagro kasama na yan sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Package na yan. Ha? Di ba? Halimbawa, pagpalagay natin si Mother Bing, nakatanggap siya ng 1 milyon. Ha? Sabihin natin, sabi ni Mother Bing, nakatanggap ako ng 1 milyon. Sabihin natin, paano ka nagkaroon ng 1 milyon? Anong ginawa mo? Pag yumaman yung kapatid mo, bakit kaya yumaman yan? Bakit kaya si Brad Bong parang, nagpapayo tayo na naman siya ng simbahan? Siguro maraming pera yan. Ha? Alam mo, mga kapatid, kapag anak ka ng bugtong at buhay, pinagpala ka, hindi ka na dapat magtaka doon. Bakit? Kasama na sa package yun. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Di ba? Ang bugtong at buhay na Diyos, yung pumunta siya dito, hindi naman niya tinuro yan. Ha? Si Juan Bautista na pumunta dito, hindi naman tinuro yan. Kung hindi na tinuro, bakit ituro mo? Ha? Hindi nga nila tinuro Ha? Kung sa Bisaya pa na, mura kag buang. Ha?
Ba't ka nangangaral na hindi naman nila tinuturo? Ano pinangaral ng bugtong at buhay na Diyos? Kaharian. Si Juan Bautista, ano pinapangaral? Kaharian. Tapos ano pinapangaral mo? Reliyon. Di ang layo. Ha? Hindi magkatugma. Bakit? Na-contaminate na. Kontaminado na mga kapatid. Ha? So bakit natin ituturo? Ano bang klaseng teolohiya yan na ituturo mo na hindi naman itinuro ng bugtong at buhay na Diyos? Ha? Halimbawa, pag umulan. Yan, umulan. Ha? Ano bang gagawin mo? Susubukan mo muna ako yung gagawin ko. Pag umulan, ano mangyari? Ha? Pag-aaralan mo ba, paano ba mabasa? Hindi mo na pag-aaralan yun. Automatic na yun. Ha? Di ba? Pag pumunta ka sa ilog, o mabasa ka, matamaan ka ng ulan, basa ka talaga. Hindi ka na magtataka, hindi mo na pag-aaralan yun. Expected na yun. Ha? Automatic na agad yun. Naintindihan mo ba, mga kapatid? Ha? Mababasa ka talaga. Sabi mo sa katabi mo, mababasa ka talaga. So, unahin natin yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil ito po, mga kapatid, ang pinaka-importanting sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, at makikita natin ito sa Matthew chapter 10. Ha? Sinabi mismo ito ng bugtong at buhay na Diyos na ibahagi ninyo itong mensahe na ito sa iba. Ang sabi niya, the kingdom of heaven is at hand. Sa Tagalog, ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ay malapit na. Isa yung pinumukati, itong binabasa natin, hindi pa ipinako ang bugtong at buhay na Diyos dito. Ha? Ito rin ang tinuro ni Juan Bautista. Ha? Kaya tayo mga kapatid, ay lumaki po tayo mga kapatid na yung natanggap nating katotohanan, kontaminado na. Ha? Ang nainom nating tubig mga kapatid, kontaminado na. Mayroon ng, anong tawag yan? Mayroon ng kiti-kiti. Ha? Inom tayo ng inom ng tubig mga kapatid, akala natin malinis, mayroon palang kiti-kiti. Ha? Yan po ang nangyari sa reliyon mga kapatid. Bakit? Hindi naman tinuro ng bugtong at buhay na Diyos yun. Ang tinuro niya dito, kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kaya pag tinuruan mo ang tao ng kaharian mga kapatid, bakit maraming tao hindi siya magtanggap ng kaharian? Hindi man totoo yung kaharian na yan. Pastor, lahi man yung kaharian na yan. Bakit yung ibang mga tao, pag tinuruan mo ng tama, galit? Huwag kayong makinig yan. Hindi totoo yan. Bakit gano'n siya sabi ng mga tao? Kasi nga, kontaminado na ang utak. Na-contaminate na. Kapag nagtuturo ka ng totoo, ayaw nang tanggapin. Bakit? Sumubra na talaga ang pagkakontaminado. Di ba? Ayaw na nilang tanggapin mga kapatid. Ang mensahe natin ay kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Isaiah chapter 9 verse 6. Anong sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6? Sino may Biblia sa inyo? Sige nga, buksan ninyo mga Biblia. Sige, bit Biblia, di mo binubuksan. Sige. Isaiah chapter 9 verse 6. Ang unang makabasa, bibigyan ko ng 1,000 na palakpak. Di pa nga tapos, tuwang-tuwa ka na. Sige. Isaiah chapter 9 verse 6. Natin ibigay ang anak na lalaki at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat. Alright. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Oh, yes. Kapangyarihan ng Diyos. Amen. Walang hanggang Ama. Wow! Pangulo ng kapayapaan. Grabe. Palakpakan natin. Sino yan? Sino yan mga kapatid? Sino tinutukoy yan? Ang bugtong at buhay na Diyos. Magkakatawang tao daw siya. At itong bugtong at buhay na Diyos na magkakatawang tao, mga kapatid na tagapagligtas, mayroon daw nakapatong sa kanyang balikat. Ha? Ano yung nakapatong sa kanyang balikat? Ha? May nakapatong sa kanya. Kanina si Pastor Peter, meron siya nakalagay sa balikat niya. Anong dala-dala mo kanina? Lamesa. Lamesa ang dala niya. Ang bugtong at buhay na Diyos, meron nakapatong sa kanyang balikat. Alam mo nung unang panahon mga kapatid, kapag ikaw ay alipin, di ba, alam mo yung kalabaw? Anong nilalagay dito sa kalabaw? Singkaw.
Para saan yon? Dahil mayroon siyang bibit-bitin. Yung mga alipin, mga kapatid, mayroon din silang nilalagay dito sa liig nila. Para saan yon? Para doon nila, yung mayroon ipadala sa kanila yung amo nila, bit-bit nila yon. Doon nila ilalagay, mga kapatid. Ha? Yung mga mabigat na karga-karga. Ha? At ito po, mga kapatid, ang sinasabi ni Isaias dito, mga kapatid, na Mesiyas na darating. And unto us a child is born. Unto us a child is given. At ang sinabi niya, mga kapatid, siya po ay magiging lingkod. Servants. Alipin. Ha? Alipin na po ang may hawak, mga kapatid. Now, anong klaseng alipin ito? Anong nakalagay sa balikat niya? Anong klaseng alipin ito? Ano nakapatong sa balikat niya? Pamamahala. Ha? Yung pala nakaatang sa balikat ko ngayon, mga kapatid, ha? Bilang isang mensahero, nakasalala. Alam mo, mga kapatid, kung pupunta ka ng langit, maganda na yung nangangaral, ay alam niya paano makarating sa langit. Ha? Mayroong isang pastor, mga kapatid, na hinahanap niya yung simbahan na na-assign sa kanya. Nagtanong siya sa bata, sabi niya, Dong, saan ba yung simbahan dito ng kaharian? Sabi niya, nandun. Saan kayo ako dadaan? Didiretso ka, kaliwa, tapos kanan, tapos kaliwa uli. Sabi nung pastor doon sa bata, hayaan mo Dong, tuturuan kita paano makapunta sa langit. Sabi ng bata, hindi mo nga alam papunta sa simbahan yun, langit pa. Ha? Hindi mo nga alam yung papunta sa simbahan, langit pa. Ha? Yan ho ang pinag-uusapan natin ngayon, kapatid. Mayroong pamahala sa kanyang balikat. Ha? Ang mga alipin, mga kapatid, hindi niya magbitbit ng sarili niyang gamit. Yung bitbit niya, ay sa kanyang amo. Ha? Mayroon siyang amo. Now, ito po yung pinapakita ng bugtong at buwis, ang pamamahala na kaatang sa kanyang balikat. Itong bugtong at buwis ay nagkatawang tao, mga kapatid. Hindi bilang isang Diyos. Siya po ay nagkatawang tao. Naging pinakamababa sa lahat. Naging alipin, mga kapatid. Hinugasan niya yung mga paan ng kanyang mga disciples. Kahit yung mga disciples, sabi ni Pedro, diba Lord, huwag mo hugasan yung pa ako. Hindi ako karapat-dapat. Sabi naman ni Juan Bautista, sabi niya, bautismoan ako sa'yo. Hindi ako pwede, dapat akong binyagan mo. Akong bautismoan mo. Wala nga akong karapatan. Kahit pagbitbit ng sinilas mo, wala nga akong karapatan. Sabi ng bugtong, hayaan mo na. Para lang ito sa katuwiran mo. Tupad lang ang hula. Ha? So, ang bugtong at dumating dito. Ha? Na mayroon siyang bitbit, mga kapatid, na isang pag-aari. Ha? Ano yung bitbit niya, pamahalaan? Bitbit niya. Ibig sabihin yung pamamahala na yung mga kapatid na bitbit niya, hindi sa kanya yon. Binitbit niya lang. Ano yung pamahalaan na yung mga kapatid? Tandaan mo si Adan at si Eva nagkasala. Nasaan yung sana yung authority nila? Saan napunta? Kay Satanas napunta. Pumunta ang bugtong at buhay na Diyos dito, mayroon siyang bitbit. Para saan yun? Para ibibigay niya yung bitbit niya na ito na authority niya. Ha? At ibibigay niya itong mga kapatid na authority. Dapat tanggapin natin itong mga kapatid na binigay ng bugtong at buhay na Diyos. Anong dinadala niya, mga kapatid, na pamahalaan? Anong klaseng pamahalaan ang dala niya? Yung pamahalaan daw na nakaatag sa kanyang balikat, anong klaseng pamahalaan yon? Ang kaharian, mga kapatid, ang bitbit niya. Hindi naman niya pumunta dito na bitbit niya religion eh. May mabasa ba kayo na at nakaatang sa kanyang balikat ang reliyon? Wala namang sinabing gano'n. Napakalinaw nakalagay doon. Ang pamahalaan, ang gobyerno ng kaharian ay nakaatang sa kanyang balikat. Ha? Hindi naman sinabi na at nakaatang sa kanyang balikat ang tradisyon. Wala rin sinabing gano'n. Ha? Ang nakaatang sa kanyang balikat, mga kapatid, ay ang kanyang pamamahala, ang kanyang gobyerno. Hindi rin sinasabi, mga gobyerno. Mayroon bang mabasa dyan, mga gobyerno? Ha? Pastor Dino, ano sinabi yan? Ang kanyang pamamahala. Hindi sinabing ang mga pamamahala. Hindi sinabing ang kanya. Pag sinabing kanya, isa lang. Hindi dalawa, hindi tatlo. Nag-iisa lang ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos.
Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Specific yan mga kapatid ha. Ang salita ng bugtong at buhay na Diyos talagang tumpak ng tumpak yan. Ha? Ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos, isang kaharian lang sa sanlibutang ito. Ang kanyang itatayo. Hindi dalawa, hindi tatlo, isa lang ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kaya dito ba mga kapatid, nagkaroon ng public statement ang bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi niya, the kingdom of heaven is at hand. Malapit nang dumating ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya napakahalaga po nito, sapagkat darating ang kanyang kaharian mga kapatid. Ha? Darating ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya ngayon, paano mo matatanggap yung kaharian kung yung utak mo, relihiyon ang nakalagay sa utak mo? Anong sinasabi kalamihan ng may relihiyon? Dito kami nabuhay, dito kami mamatay. Ay, diyan ka talaga mamatay. O, di tapos. Sinabi mo diyan ka nabuhay, diyan ka mamatay. Mamatay ka talaga diyan. Ha? Malinaw sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya hindi mo matanggap yung kaharian mga kapatid kasi dito ka nabuhay, diyan ka rin mamatay sa relihiyon na tinatayuan mo. Ha? Now, dito mga kapatid, mahirap po itong mensahe na dinadala natin sapagkat na gusto nating makawala sa relihiyon. Ha? Gusto natin kumawala sa relihiyon mga kapatid. Ha? Dahil pag hindi ka nakawala sa relihiyon mga kapatid, hindi mo matatanggap ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos kasi nakakulong ka sa relihiyon na ang mensahe ay nakontaminate na. Mayroong yung tubig, mayroong kite-kite. Ha? Hindi ka pwedeng mamamayan ng kaharian mga kapatid kapag yung natanggap mo na mensahe kontaminado na. Ha? Sabi mo, ayaw ko muna ng reliyon. Sabi mo, ayaw ko muna ng reliyon. Ayaw ko muna yan. Kasi pag may reliyon ka, mahirapan ka, elder mo, matagap itong kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ano bang kaiba ng reliyon mga kapatid? Ang reliyon mga kapatid, pinipigilan ka. Ha? Yung reliyon mga kapatid, ikaw yung naghahanap sa Diyos. Ha? Ikaw naghahanap sa Diyos. Sa reliyon, maghanap ka ng Diyos eh. Dapat, mga kapatid, hindi ikaw naghanap sa bugtong at buhay. Dapat ang bugtong at buhay na Diyos ang naghahanap sa'yo. Yung sa hardin sa Eden, sino bang unang naghanap? Si Adan ba? O ang bugtong at buhay na Diyos? Sabi ng bugtong, iba, Adan, nasaan kayo? Ibig sabihin, siya unang naghanap. Ha? Ang hari, mga kapatid, na naghanap, mga kapatid. Ha? Sa reliyon, gusto mong abutin ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Gusto mo siyang abutin. Sa paanong pamaraan? Mayroon kang mga ritual na gagawin. Ha? Mayroon kang tradisyon na gagawin. Para mo maapis yung bugtong at buhay na Diyos. Anong ginagawa ng iba? Nagkasala ako. Pak. Palo dito. Palo doon. Papako, magsakripisyo. Bakit? Gusto mong abutin ang Diyos. Bakit? Nasa reliyon ka eh. Ha? Di ba? Pero ang mensahe ng kaharian mga kapatid, iba. Ang bugtong at buhay na Diyos, inaabot ka niya. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pinadala ang kanyang bugtong na anak para ano? Para maabot natin siya. Siya yung umaabot sa atin mga kapatid. Hindi natin siya inaabot. Siya ang umaabot sa atin mga kapatid. Ha? Hindi po pumunta ang bugtong at buhay na Diyos para magdala ng mga ritual. Ha? Halos karamihan ng reliyon mga kapatid, may mga ritual yan. Mayroon siyang kapangyarihan. Mayroon siyang kapamahalaan. Mayroong kapangyarihan ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Mark chapter 9 verse 1. Ha? Hindi lahat mga matay sa inyo na kayo ay mananatiling buhay na maabutan ninyo ang kaharian na mayroong kapangyarihan. Ha? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ano daw yung kapamahalaan na ito? Yung nakaatang sa kanyang balikat na kapamalaan, ang tawag nito ay kaharian. Sabi mo sa katabi mo, kaharian. At napakahalaga po nito mga kapatid. Bakit napakahalaga? Ito lang po ang itinuro ng bugtong at buhay na Diyos. Kahit balik-baliktarin mo yung Biblia mga kapatid, balik-baliktarin mo yan, wala kang ibang marinig na mensahe ng bugtong at buhay na Diyos yan. Kaharian lang talaga. Trust me. Ha? I-review niyo yung Biblia niyo kung mayroon kayo sa bahay niyo. Ha? Tapos balik kay Elder Bo, sabi, tama yung sinabi ni Pastor. Ang mensahe talaga ng bugtong at buhay na Diyos ito, kaharian lang talaga. At gusto sana, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, alam mo, matagal na ako nagtuturo ng kaharian sa inyo. Kinukumbinsi ko kayo. Sabi ng bugtong, para maintindihan ninyo ako. Ha? Kaya ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos,
Gumamit siya ng mga parabola. Ano yung mga parabola? Mga kwento para ipahayag yung kanyang kaharian. At anong klaseng parabola yon? Ha? Gusto niya gumamit ng mga parabola para maging simple ang lahat. Ha? Talinghaga. Para hindi maguluhan yung isip mo. Para lalo mong maintindihan, mga kapatid. Ang sabi niya sa mga magsasaka, kasi yung mga kausap ng bugto at buwan na Diyos, hindi naman lahat may mga pinag-aralan doon. Karamihan doon walang pinag-aralan. Ang sabi ng bugto at buwan na Diyos, ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ay katulad ng buto. Pag ikaw magsasaka ka, buto. Maintindihan mo kaagad. Di ba? Ay, paano pag sinabi ko, ang kaharian ay parang laptop, computer, Apple? Sabi ko, anong Apple? Mansanas. Hindi mo maintindihan yun kasi hindi mo naman alam mga ganon, mga kapatid. Di ba? Hindi mo alam dati kasi iba na ngayon. Ang Apple dati sa puno, ang Apple ngayon laptop na. Yung mouse patakbo-takbo yung mouse. Ngayon ang mouse, ganito na. Hindi mo magkaintindihan. Kaya ginawa ng bugtong at buwis para hindi magulo ang isip mo. Ginawang simple ng bugtong at buwis para maabot ka lang. Para maintindihan mo lang. Kaya pag magsasaka ka, sabi ng bugtong, ang kaharian ay katulad ng isang binhi. Di madaling intindihin. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. O sa mga mangisda, sino mangisda dito? Ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos sa mangisda? Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang nagtatapon ng lambat. Hindi naintindihan. Sabi ng mangisda, ganun pala, napakadali pala intindihin ng kaharian. Lambat lang pala yan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Sa mga negosyante, anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Sa mga negosyante, mayroong isang tao na pumunta sa ibang bansa upang magnegosyo, upang mag-invest ng kanyang salapi, mga kapatid. Yung mga babae naman na nasa bahay lang, yung mga housewife, sino yung mga housewife dito nasa bahay lang nagtatrabaho? Di ba ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Sabi niya, ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ay katulad ng isang babae na naghahanap ng isang perlas. Perlas. Di ba, karamihan ng babae, mahilig kayo sa perlas? Alam nyo paano yung perlas, mga kapatid? Paano nabuo yung perlas? Yung malaking kabibi na ganon. Yung kabibi, hindi naman gumagalaw yan eh. Ang pagkain ng kabibi, lahat ng isda na dadaan sa kanya, yun ang kinakain niya. Minsan, mga kapatid, pag pumasok ng isda doon, mabilis na nakakalabas yung isda. May mga buhangin na pumapasok doon sa loob ng kabibi. Masakit yun. Kaya yung kabibi, pag nasaktan siya, iiyak siya. Yung iyak niya, mga kapatid, yun ang nagiging perlas. Yung luha niya na naging yung naging perlas, mga kapatid, naging perlas yan dahil umiyak yung kabibi. Masakit yun, pero doon sa sakit na yon ay lumitaw ang napagandang perlas. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, bakit ginagawa ito ng bugtong at buhay na Diyos? Para lahat ay makaunawa. Aabutin niya kung sino yung mga tao na kapaligid sa kanya. Kagabi, nag-usap kami ni Elder Bong. Pinaliwanag ko sa kanyang kaharian. Na bilang isang mekaniko. So, Elder Bong, madali lang intindihin ang kaharian kasi mekaniko ka. In a simple terms, ginamit ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya pag naintindihan mong kaharian, mga kapatid, makakalaya ka. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Na ano ba ibig sabihin ng ambasador? Kasi tayo, mga kapatid, pag tinanggap mo ang bugtong at buhay na Diyos at nasa loob ka na ng kaharian, magiging ambasador ka. Now, ano ba ibig sabihin ng ambasador? Sabi ng Oxford English Dictionary, ito po nakalagay, mga kapatid. Sabi dito, an ambassador, a diplomatic official of the highest rank. Diplomat siya, mataas ang ranggo. Sent by one sovereign or state to another as its representative. So, yung ambassador, mga kapatid, mayroon siyang katangiang dala-dala. Number 1, mataas ang ranggo mo pag naging ambassador ka. Pag naging ambassador ka, ikaw ang nagpapakilala sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi ka basta-basta. Mataas ang ranggo mo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Pangalawa, ikaw ay pinadala. Dalawang panawagan, mga kapatid, na bugtong at buhay na Diyos. Come back to Christ at saka go for Christ. Dalawa yan, mga kapatid. Dalawang panawagan mo. Bumalik ka at uutusan ka. At pangatlo,
maging representative ka. Si Mother Beng siyang representative ng Mauyon. Si Elder Bong siya ang representante ng Karamay. You are representing the whole Karamay area. Karuray. Gusto ko lang malaman kung gising pa sila. Gising pa talaga. Kasi nababantayan ninyo eh. Mag-react pa, pero pag wala na. Dilat ang mata, tulog ang isip. So makita natin mga kapatid, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mayroong dahilan kung bakit ikaw ay taga Karamay at mayroong dahilan kung bakit ikaw ay nasa Karuray sapagkat ikaw ang representante ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi aksidente na nandito ka mga kapatid. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Pinadala ka. Anong dala-dala mo kapatid? Kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi ka basta-basta mga kapatid. Express. Ikaw mga kapatid ngayon, para ka pumunta sa ibang bansa. Anong pag pumunta ka na ibang bansa, anong sinasabi mo lagi minsan doon? Alam mo sa bansa namin, corrupt. Katulad ng ginawa ni Lini doon. Mga tao doon, ganito patay na, puro pangit ang dala. Alam mo kapatid, kung gusto mo makatulong sa bansa, huwag ka nang magkwento ng puro pangit. Paano mo matulungan ang bansa? Halimbawa, taga Palawan ka. Sabi mo, Palawan, puro malaria. Daming malaria doon. Wala namang malaria dito. Doon lang naman yun. Di ba? Yung anak ni Langit, dito namatay yun. Pumunta ng bundok. Tapos dinala ng Manila doon kasi may malaria. Yung manggagamot pala ng malaria, nandito lang sa Palawan. Dinala pa doon, binalik pa rin. Namatay tuloy. Di ba? Akala nila, pag sinabi mong, taga saan ka Brad? Taga Mindanao. Ay, Abu Sayyaf? Hindi naman lahat ng taga Mindanao Abu Sayyaf. Bakit mukha ba akong Abu Sayyaf? Di ba? Ang pangit ng pagkakilala natin mga kapatid. Bakit? Mali yung representante. Mali yung pagkaunawa mga kapatid. Di ba? Mali. Pag sinabi mo, ano bang religion mo? Muslim. Ay, terorista ka? Hindi naman lahat ng Muslim. Anong terorista? Kasi mali nga yung pagkaunawa natin mga kapatid. Nagkaroon tayo ng prejudice dito mga kapatid. Now, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Halimbawa, pag ikaw ay taga Mindanao, ay iba yung suot ng pananamit doon. Ang tawag ni Padre Lai, Mindanawan. Kaya yung mga damit ng mga kapatid natin doon, Mindanawan ang mga damit nila. Pag nandoon ka naman sa Baguio, ang suot mo naman, igurot, nakabahag ka. Bakit? Nagre-represent ka ng lugar mo eh. Pag di ka taga Palawan ka naman, meron ding mga sarili. Di ba yung si Professor Katibo? Pinabahag namin siya. Ano ba't patingin ng bahag mo? Pinasuot niya yung bahag niya na gano'n. Galing-galing niya maglagay ng bahag. You should not be ashamed because you are representing your tribe. Pinapakilala mo yung bansa mo, huwag kang mahiya mga kapatid. Purihin ang bugtong. Yung sa panahon ni Imelda Marcos, anong dinala ni Marcos mga kapatid? Kung saan pumunta si Marcos, si Pre Imelda, sinong kasama niya? Yung mga dancer. Bakit pinapakilala niya yung kultura ng mga Pilipino, yung mga tinikling, yung mga kasama niyang dancer? Tapos ang dala-dala niya sapatos, 10-10. Sabi ng mga taga Marikina, linggo-linggo, 10 sapatos binibigay nila kay Imelda. Ano naman ginagawa ni Imelda? Pinopromote yung sapatos ng Marikina mga kapatid, dinadala sa, alam mo ba yung paggawaan ng sapatos sa France, sa London, mas maganda pa yung, sabi ni Imelda, mas maganda pa yung sapatos natin. Pinopromote niya. Kaya lang, na dumating na yung mga Amerikano, na brainwash na tayo, di na tayo magsuot ng mga, tawag ito? Mga local, gusto natin ng branded lahat. Dati ka pakamuti-kamuti ka lang, ngayon pakuan ka na. Pa-Prince Price ka na. Dati ka lang, kamuti ka lang sana at saka mais. Ngayon pa-burger ka na, pa-hotdog ka na. Bakit? Na-brainwash na. Nung yung mga ginawa, yung mga di ba, ang ginawa ng mga Amerikano, bakit maraming nurse sa Amerika? Gumawa ng batas yung mga Amerikano na turuan na maging nurse yung mga Pilipina, dinala doon sa Amerika at binabalik sa Pilipinas. Pagdating doon sa Amerika, pagbalik nila dito, anong dala-dala? Mga pagkain, mga sabon, saan galing? Sa Amerika. Ang Pilipino magaling manggaya. Ano nangyari? Nawala na ng puro mahilig tayo sa imported lahat.
Saan natin natutunan yan? Halimbawa, ikaw naging katulong ka ni Chris Aquino, naging katulong ka ni ng mga mayaman sa Manila. Pag uwi mo ng probinsya, kung anong natutunan mo doon, dala-dala mo rin. Ha? Di ba? Di ba? Grabe. Oh. Ang sabi ng bugtod mo na mga kapatid, Thy kingdom come. Ha? Thy kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. So yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, dito nag-umpisa yan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Oh, sino nanood sa debate ni Bongbong Marcos na tinanong siya ni Clarita Carlos, sabi niya, are you a Machiavellian? Kaya pala hindi dumalo sila Lini doon kasi tagilid. Kasi yung teacher na yon, nasa foreign policy ang kanyang doctorate degree niya. Master niya yon. Are you a Machiavellian? Ano bang gusto mo? Mahalin ka o katakutan ka? O, sinagot ni Bongbong Marcos yun, ang ganda ng sagot niya. Ano bang gagawin natin sa China? Pag ikaw ang nakaupo, sabi ni Manny Pacquiao, kalabanin natin! Grabe na. Mga waray dyan eh. Papadala mo yung mga waray doon. Papagera mo. Anong gagawin niya? Anong dala mo doon? Batuta. O, ang lalaki ng mga armas ng mga isang pindot lang ng mga doon. Ang labanan kasi ngayon mga kapatid, hindi nabarilan ngayon eh. Isang pindot lang na gano'n, isang lipad lang ng missile. Anong gagawin mo? Sasaluhin mo yan? Oh. Tapos patawa-tawa pa si Pacquiao doon. Hindi mo, isip-isipin mo yun. Mga sundalo mo, ipapahamak mo. O, buti hindi nanalo. Pero may bumuto pa rin. Ano sabi ni Bongbong Marcos? Hindi tayo makipaggera. Makipag-usap tayo sa kanila. Ganun na lang. Yun lang ang kaya nating pero hindi natin i-give up yung isla natin. At yung mga Chinese naman, gusto din naman nila kasi ang kwento niyan mga kapatid, para malaman ninyo kasi taga dito tayo sa Palawan. Itong Spratly na ito, sa panahon nung nangdaya si Gloria sa eleksyon, hindi na siya pinansin ng Amerika. Ang ginawa nito ni Gloria, nakipag-usap sa mga Chinese na mayroon tayong joint exploration dito sa Spratly. Ay pumalit kay Gloria si Pinoy. Nung okay na ang usapan, sabi ni Pinoy, hindi ko i-honor yan. Hindi ko in-honor yung usapan yun ni Gloria. Wala akong pakialam doon. Nagalit yung mga Chinese. Kinuha yung Spratly. Sabi nila, sa amin to. Anong gagawin mo? Oh. So, ang gusto ng mga Chinese is makipag-usap. Mag-joint exploration tayo dito. Pupunta ka sa Amerika, sabi ng gira, sige, girahin natin ito yung mga armas. O pag nagira yan, taga Palawan ka, sinong unang tatamaan? Taga Manila? Ha? Kayo unang tatamaan, isang missile lang dito, kayo ang tatamaan dito. Taga Palawan ang una. Buti sana kung may bangka tayong malaki, lipat tayo muna tayo ng Mindanao. Bininta na ni Francis yung bangka niya, wala na tayong masakyan. Ha? So tayo mga kapatid, kapag ikaw ang ambasador, kung ano yung nakakabuti sa kaharian na nagrepresenta na bansa mo, yun ang gagawin mo. Kung ano yung nakakabuti. Di ba? Anong ginawa ni President Duterte doon sa Saudi? Mayroong isang Pilipina na pinatay niya yung amo niya, di gusto siyang gasain. Anong sabi ni Duterte? Ay, kung papatayin mo yung kababayan ko, pull out ko lahat ng Pilipino. Nakakatakot yun. Isipin mo ilan ang mga Pilipino nagtatrabaho doon, buti siya na kung 500 lang. Ha? Sobrang daming mga Pilipino nagtatrabaho sa Saudi. Ano sabi ng ibang mga Pilipino? Malay ba namin, ano bang pakialam namin sa Pilipina na yung na-rape yan siya? Isa lang naman kami, ang dami-dami namin dito. Sabi ni Duterte, ang kasakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Sabi, hindi pwede, kung patayin mo to, pull out ko lahat ng Pilipino. Natakot din yung Saudi. Imagine, makakripple yung kanilang ekonomiya. Ano siya? Yung kanyang, bitay, naging, naging 3 taon na lang ata yung kanyang kulong. Medyo nahiya naman yung Saudi, ginawang 3 buwan, nakalaya na. Ganon, because lahat ng ginawa ng Pangulo para sa kaibubuti ng ating bansa.
Ganon din sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. We are going to do everything for the good of the kingdom. Ha? So, tandaan natin mga kapatid, na ang bansa natin ay parang kaharian din. May sarili tayong gobyerno. At ang bugtong at buhay na Diyos ang hari ng mga hari. At tayo yung kanyang representative. Anong gagawin ng representative? Tayo yung dala-dala natin yung impluensya. Ha? Yung aral, yung turo ng bugtong at buhay na Diyos at yun ang dinadala natin sa iba. Ikaw ang nagre-represent. Ha? Ikaw ang nang-impluensya. Mayroon po mga kapatid, sabihin ko sa inyo, kung mabait po kayo, kung mabait kayo mga kapatid, yung mga tao hindi niya na itatanong kung anong reliyon mo. Sasabihin ng tao, ang bait naman yan na Biblia. Sino bang Diyos mo? Sige, bato ata yung Diyos na. Sige, Diyos, sabahin na natin yung bato na yan. Ang bait eh. Ganon yun mga kapatid. Pero kahit gaano pa katotoo yung Diyos na dala mo, ang pangit ng ugali mo, ano sabihin mo? Naku, di bali na lang. Hindi talaga yan sasama sa'yo. Bakit? Ikaw ang nagre-represent. Kaya pag masungit ka, akala ng mga tao na kapaligid sa'yo, masungit din yung Diyos mo. Why? Kasi ikaw nagre-represent ka sa Diyos na sinasamba mo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Meron tayong isang kapatiran doon sa Nueva Ecija. Merong isang nagre-request na, magre-request na ako kay pastor ng ganito, ganyan. Alam mo sabi ng kapatiran natin doon? Ay kapatid, sinasabi ko na sa'yo, parang ako na si Pastor Lahi na kausap mo. Hindi pwede yung gusto mo. Ha? Bakit na nasabi yon? Kasi kilala niya si Pastor Lahi. Ngayon, kung kilala mo yung bugtong at buhay na Diyos, you can represent God kung you know Him. Kung kilala mo siya. Ngayon, kung hindi mo kilala yung bugtong at buhay na Diyos, paano mo siya i-represent? Ha? Paano mo siya ipapakilala? Kung hindi mo naman kilala ang bugtong at buhay na Diyos, so kailangan unawain mo ang takbo ng mga utak, ang takbo ng utak ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Para ma-represent natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Yan ang ginagawa natin tuwing Sabado. Bakit tayo nangingili ng Sabado? Kasi nire-represent natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi nung nandito ang bugtong at buhay na Diyos, anong araw ang pangilin niya? Anong araw ang pangilin niya? Sabado. Hindi Sabado rin tayo. Ay nakontaminado yung doktrina. Naging Linggo. Oh. Di, ginigising lang kayo. Isa pa, Mac. Ha? Di. Sinisigurado lang kung gising pa ba kayo. Gising pa ba kayo? Oh, okay lang. Maganda pala itong gawin natin. Mayroon tayong upuan ng gano'n. Lahat ng simbahan natin, i-generalize natin. Buong simbahan sa buong Pilipinas, ganito na. Pag medyo antok na bilang, kang! Gising lahat. Sabi niya, high-tech. Saan nag-umpisa yan? Doon yan sa, Karuray. Oh, di computer pa. Pindot ng gano'n. Tagad! Ay, ginigising lang. Akala ko yung Diyos ko po nandoon. Dito pala sa upuan ni Elder Bong. Dito pala yung Diyos ko po. Di ba? So, dito mga kapatid, na nagmi-meeting tayo tuwing Sabado, yung pag-meeting ng Sabado, lahat ho na nag-meeting na yan, mga diplomats. Mga diplomats kayo, mga ambasador. Ambasador tayo lahat. Sabi mo, ambasador tayo. Ang pinag-usapan natin ay patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ilagay nyo sa utak nyo mga kapatid, you are the representative. Ikaw ang tagapagpakilala sa bugtong at buhay na Diyos. At yung ambasador mga kapatid, hindi yung binubutuhan yan. Ang ambasador ay appointed. Appointed ka. Pinili ka ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, dahil ako ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos, may karapatan akong pumili kung sino ang aking representative o kung sino ang aking magiging ambasador. Kaya ikaw mga kapatid, pinili ka ng bugtong at buhay na Diyos na maging ambasador niya. Ngayon, sino ba pipiliin natin maging ambasador? Sino pipiliin natin ambasador?
Sino pipiliin natin ambasador? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun! Ha? Kailangan pa ng isang bagsak pa, Brad mong. Wala nakatulog ata eh. Isang bagsak pa. Ha? Alam niyo mga kapatid, ganito yan eh. Kasi kung magbubutuhan tayo dito, sino ba yung magiging ambassador natin? Kung magbubutuhan tayo mga kapatid, walang manalo sa inyo, talo kay lahat. Hindi kayo qualified. Ha? Pasalamat tayo mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos ang pumili sa atin. Hindi ka pwedeng, ano sinabi na galit na galit yung mga tao, bakit si Robin Padilla naging number 1 sa pagkasenador? Hindi naman siya, abogado, bakit number 1? Wala tayong magawa mga kapatid, pinili eh. Napili eh. Napili. Palakpakan natin mga kapatid, pinili ka ng bugtong at buhay na Diyos. Pinili ka. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka. So pag pinili ka ng bugtong at buhay na Diyos, anong sunod mong gagawin? Dahil pinili ka na pala ng bugtong at buhay na Diyos. Mayroon kang training. Iti-training ka mga kapatid. Palakpakan natin. Ano yung iti-training? Sino magti-training sa inyo? Mag-training sa inyo sa pasulahi. Tuturuan kayo. Sa panahon ng Israel, sino nagturo sa mga Israelites? Sino nagturo sa mga Israelites panahon doon nung nasa Ehipto sila? Sino nagturo sa kanila? Sino nagturo sa inyo ngayon? Si Moses pa rin. Palakpakan natin mga kapatid. Iti-training kayo mga kapatid. Yun ang unang-unang matutunan. Aalamin mo patungkol sa karya ng bugtong at buhay na Diyos. At ang sabi dito ng banal na kasulatan, sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magpagka-ignorante sa mga gawain ni Satanas. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Huwag kayong magpaka-ignorante sa gawain ni Satanas. Be wise like a serpent. Maging matalino kay katulad ng ahas. Alam niyo mga kapatid, yung ahas. Gusto ba niyo makahawak ng ahas? Takot tayo sa ahas, no? Pero alam niyo ba mga kapatid, mas marami pa ang namatay sa sipa ng kabayo kaysa nakagat ng ahas. Mas marami pa ang namatay sa kagat ng bubuyog kaysa sa kagat ng ahas. Ang ahas mga kapatid hindi nangangagat. Kung makagat lang yung ahas pag natitreaten siya. Doon nga sa bahay namin mga kapatid, may tumakbo na ahas doon. Lumapit sa amin, hindi naman siya nangagat. Takot ka lang kasi dumadaan siya. Pero pag nasaktan yan, mangangagat talaga yung ahas. Napakatalino ng ahas mga kapatid. Mayroong isang bahay, Badbong. Medyo sira na yung bahay nila. Inayos sila mga kapatid. Tinanggal, kasi yung parang naglagay sila ng di ba lupa to, nilagyan nila ng sahig. Nung tinanggal nila yung sahig, Badbong. Kuys, grabe, 1,000 ahas sa ilalim ng bahay nila. Hindi nila alam. Bakit? Yung ahas hindi naman sila nag-iingay. Tahimik lang sila. Tahimik lang yung ahas. Nasabi ng bugtong is, be wise like a serpent. Huwag kayo maging ignorante. Ibig sabihin mga kapatid, pag-aralan mo yung kaaway mo. Ano yung ginagawa ni Satanas? Ano ba yung teritoryo mo? Ang teritoryo mo ba itong buong Karamay? Buong teritoryo mo ito, pag-aralan mo ito. Kasi baka mamaya naagaw na ni Satanas. Ano ba yung kapangyarihan mo? Kung hindi mo alam mga kapatid yung kapangyarihan mo, hindi mo alam kung anong teritoryo mo, magagamit mo ba yan? Hindi. At alam mo mga kapatid, ikaw panalo ka na. Dahil nanalo na ang bugtong. Ang sabi nga ng kanta, ang manalig kay Kristo, walang pagkalatalo. Palagpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So bilang isang ambasador mga kapatid, dapat alamin mo yung teritoryo mo. Kung nasaan ka. Ilan ba kayo dito? Ilan ba ang bahay dito sa inyo? Sa Karuray, ilan ba ang bahay dito? Ilan ang population ninyo? Demography ang tawag doon. Pag-aaralan mo. Ano bang mga hanapbuhay ng mga tao dito? How to reach out these people?
Kaya ang mga ambassador, mga kapatid, walang borders yan. Ha? Sa abot ng sa impluensya mo. Ha? Yan ay teritoryo mo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? So dapat malaman natin, mga kapatid, paano tayo, lagi kong sinasabi, walang makakapasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos kung walang nag-imbita sa inyo. Tandaan ninyo yan. So ang trabaho natin, mag-imbita lang tayo na mag-imbita. Bakit? Trabaho natin yun, mga kapatid. Gawain natin yun. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Now, halimbawa ganito, mga kapatid, mayroong gera. Halimbawa, mayroong digmaan, mga kapatid. During the time ng World War II. Ano nangyari sa Japan? Natalo na yung Japan. Sumurrender na ang Japan. Pero yung mga sundalo ng Hapon sa Pilipinas, sumurrender na ba? Hindi pa. Yung pinakahuling sundalo na sumurrender dito sa Mindoro, hindi talaga siya maniwala, Brad Bong, natapos ang gira. Tapos ang gira eh. 1986 na. 1985. Ang dami pa siyang, may napatay siyang pulis, may nanakaw siya ng mga damit sa mga bahay-bahay. Akala niya, gira pa talaga. Naglaglag na ng mga pamphlets doon. Ayaw niya maniwala. Imposible, matalo kami. Dahil ang training sa kanila, na talagang patay kung patay. So ang ginawa ng Japan para sumurrender yung Hapon, yung kanyang opisyal na mataas ang ranggo, pumunta ng Mindoro at pinasurrender siya. At siya dinala sa Malacanang, isinuko niya doon kay Ferdinand Marcos ang kanyang samurai. Tapos bumalik na siya ng Japan. Doon lang siya sumurrender, mga kapatid. Huli na. Sobrang tagal na, almost 30 years na ata siya nandun nagtatago sa bundok. Ay, tagal na natapos ang gira. Ha? Di ba? Tapos na ang gira eh. Di ba? Kaya ang bugtong at buhay na Diyos, ganoon din tayo, mga kapatid. Nanalo na ang bugtong at buhay na Diyos. Bakit may nandyan pa si Satanas? Ha? Natalo na yung si Satanas eh. Bakit? Yung mga tao niya, yung mga kasama niya, mga demonyo, hindi pa nila matanggap na natalo sila. Ha? Eh, paano kung hindi mo alam? Sino ba takot sa iyo sa multo? Ha? Halimbawa, naglakad-lakad ganyan, bigla may nagdumaan na kasalubong ka babae na kaputi. Ha? Makaihi yung kasi imong puro lugdagan ba? Ay, mayroon nakita sa di ba sa Facebook? May mga ganon. Yung prank nila. May nagbigti doon, tapos tinignan gusto nilang tulungan, tapos paglingon nila, nandoon yung babae na kaputi, takbuhan sila. Oh. Di ba? So, dapat alam mo, mga kapatid, ang teritoryo mo. Ha? Oh. Nagipagira pa yung mga Hapon sa digmaan, sa bundok. Ha? Kaya ang gawin natin, mga kapatid, natalo na si Satanas, anong gagawin natin? Pupunta tayo sa buong mundo. Ipapangaral natin ang kaharian ng bugtong at buhay. Sabihin sa kanila, tapos na ang digmaan, panalo na ang bugtong at buhay. Natalo na si Satanas. At mababawi natin ang teritoryo ng bugtong at buhay na Diyos. Palawakin natin ang teritoryo ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Di ba? So, purihin natin ang bugtong at buhay. Yun ang gagawin natin, mga kapatid. We are representing the kingdom of God. Ephesians chapter 3 verse 10. Anong sabi ito? Ayan, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Ephesians 3, verse 10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay pakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Oh, ano yung ipapakilala natin karunungan ng bugtong at buhay na Diyos? Yun ang trabaho natin. Sino yung iglesia na to? No. Yung iglesia, mga kapatid, hindi building yan, ha? Hindi yan simento, bato at bakal. Ang tawag sa atin tayo, ang iglesia is tao yan. Tayo. Ang tahanan ng bugtong at buhay. Ang trabaho natin? Ha? Ang ibig sabihin ng iglesia ay ang mga taong inappoint ng bugtong at buhay na Diyos para maging ambassador niya at tagapagpakilala niya sa buong pamunuan upang ipakilala ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, ang kanyang katalinuhan. Sino magpapakilala? Ang mga ambassador. Ano ipapakilala? Ang katalinuhan ng bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos. Panginoon Kristo makapangyarihan sa lahat.
Ha? Itong ambasador, hindi mga tao ang pinirepresent niya. Ha? Kundi ang bugtong at buhay na Diyos ang nagpili sa kanya. At kapag naging ambasador ka na, hindi na pwede yung personal opinion mo. Ha? Hindi na pwede yung kuro-kuro mo. Sino ang spokesperson ni Duterte? Di ba si Harry Roque? Pag may tinanong kay Harry Roque, pwede ba si Harry Roque magkomento ng sarili niya? Hindi. Spokesperson ka ni Duterte, ibig sabihin nababasa mo yung utak ng presidente. Ha? Sasabihin mo kung ano yung sinasabi ni Duterte. Kung ano yung nasa isip ni Duterte. Kung ano yung mga patakaran ni Duterte. Yun ang sabihin mo. Dahil ikaw ay pinili na maging spokesperson ng bugtong at buhay na Diyos, dapat alam mo kung anong iniisip ng bugtong at buhay na Diyos. Para maging representante ka niya. Hindi pwede yung personal opinion mo. Ha? Mayroon kang responsibilidad. Ha? Halimbawa, naging ambasador ka sa Amerika. Tapos mayroong ano dito. Mayroong isang Amerikano na tinanong si Duterte, di ba? Tungkol sa extrajudicial killing. Amerikano siya, nagtatanong siya. O lahat, kahit sino pa man mga kapatid na mag-comment sa Pilipinas mga kapatid, ang gagawin ng Pilipinas, mag-i-issue ng persona non grata. Bastos, hindi ka pwedeng pumunta sa Pilipinas pag na-issuean ka nun. Ha? Hindi ka pwedeng mag-compete sa ibang bansa. Halimbawa, yung isang Pilipina doon sa Indonesia, merong pinadala sa kanyang gamit, puro shabu ang dala. Ang batas doon sa Indonesia, bitay. Ngayon, si Duterte, dahil siya ang presidente ng Pilipinas, ano sabi ni Duterte sa Indonesia? Sabi ni Duterte, wala akong karapatang manghimasok sa batas ninyo. Batas nyo yan eh. Pero ang sa akin lang, i-reconsider lang ninyo na itong Pilipina na ito, naloko lang ito. Pero hindi ako pwede makialam sa batas. Batas nyo yan. Nakikiusap lang kami. Ha? So, hindi ka pwede magsabi ng kahit anong opinion mo. Yung sariling kuro-kuro mo lang. Ha? Kasi yung opinion mo ay magiging opinion ng bansa mo. Kung ano ang sabihin mo, yun ang sinabi ng nakakataas sa'yo. So mag-ingat ka kung ano ang sasabihin mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ha? Kaya pag pumunta ka sa trabaho mo, anong gagawin mo? Puro kagandahan lang ang gawin mo. Sa mga taong nakaharap mo, kasi anuman ang bitiwan mong salita, nagre-represent yan kung anong klaseng panampalataya meron ka. Ha? Pag yung anak mo ay lumaki na bastos at walang galang, isa lang po ang ibig sabihin yan. Ano ibig sabihin yan? Hindi naturuan ng magulang. Ha? Kapag yung anak mo ay nangihi sa bintana sa eskwelahan, sabi ng teacher mo, huwag kang mangihi dyan, pangit yan. Si tatay nga, sa bintana nga umihi. O, namisto ka tuloy. Kasi ginagawa mo sa bahay niyo, dala-dala niya pati sa eskwelahan. Because you are, siya ang nag-represent mga kapatid. Ha? Halimbawa, may issue dito sa China, itong Spratly Island. Ang gusto nito ni sino ba ito? Si Carpio? Girahin yung China. Hindi naman siya ambasador. Hindi naman siya presidente. Hindi pwede yung gigirahin mo ang China. Buti siya na kung mailalaban ka. Ha? We have to be very careful. Kasi ang China, mga kapatid, hindi nagbibiro yan. Magsabi ka lang ng kahit kunting against sa kanila. Kunti lang ha. Yung panahon, kanino bang presidente yon na nagsabi na against sa China? Kay Pinoy. Anong ginawa ng mga Chinese? Yung lahat ng mga saging natin galing Mindanao. Sabi ng China, hindi kami tanggap yan. Maraming sira, maraming uod, ganito, ganyan. Lahat ng prutas ng abulok, lahat. Walang tinanggap. Maraming nalugi ng mga negosyante. Bakit? Siyempre, nagsabi ng pangit si Pinoy sa China. Nung dumating si Duterte, pumunta ng China. Anong sabi ng China? Oy, kukuha kami ng saging sa inyo, ha? Bibili namin lahat. Pinya, lahat ng meron kayo, dalhin nyo dito. Di, umunlad yung bansa natin. Palakpakan natin. Di, maganda
magandang usapan lang tayo mga kapatid. Ganon din po sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Huwag kang magsalita ng sarili mong opinyon. Ha? Kasi kung ano man yung posisyon, kung ano man yung sinabi mo, yan na yung posisyon ng bansa mo na sinasamahan mga kapatid. Kaya pagkatapos ng ating pagsasama, ng ating pagsamba, anong gagawin mo? Pupunta ka na doon sa bahay mo, titira ka na, magbabago na yung pananaw mo at pakikitungo mo sa kapitbahay mo dahil you are representing the King of Kings and the Lord of Lords. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Ha? Ikaw na yung ambasador sa barangay ninyo. Ha? Saan ka man pumunta, mayroon kang impluensya mga kapatid. Dahil dala-dala mo ang huwag kang magsasabi ng pangit sa sinasamahan mo. Ha? Imagine mo si Leni Robredo, kasama pa siya sa gabinete, pumunta ng Amerika, nagsabi pa ng pangit. Marami nagalit, Pilipino ko, tapos siraan mo yung bansa mo, napakapangit nun. Oh? Nalala ko, sabi ng foreigner sa akin, you know, Filipino always begging. Sabi ko naman, you know, Americans always exploiting Filipinos. Sabi niya, okay, let us not talk about that. Oh. Ayaw na naman kasi akala niya wala tayong isagot sa kanila. Di ba? Kasi totoo naman yun. Yung mga Pilipino, pupunta doon, puro hingi. Oh. Kaya nung tumutulong sa Pilipinas, sabi ni Duterte, mayroon kaming aid dito, pero ito gawin nyo. Pag hindi nyo ito ginawa, hindi namin ibigay yung aid. Sabi ni Duterte, kala mo sa amin, patay gutom. Di ba? Sabi ni Duterte, lagi si Duterte, you must be respectful, you must be, mag-ingat kayo, magbantay kayo. Laging ginaganon sinabi ni Duterte, bakit? Lahat ng sinasabi ng ibang bansa na medyo nakaka-offend, madaling masaktan si Duterte. Sa atin, binabaliwala na natin yan eh. Pero sa kanya, hindi pwede yun. Bakit? Iniingatan niya doon yung dangal ng bawat Pilipino, mga kapatid. Mabuhay ang ating Pangulo. Ha? Diba? Sa China, mga kapatid? Halimbawa, nasa China ka. Ikaw yung ambasador ng China. Pumunta ka na ibang bansa. Mayroon kang sinabing pangit o hindi naaayon sa bansa. Pag uwi mo ng bansa, patay ka. Korea, North Korea, ambasador ka na, tapos paglabas mo, magsabi ka ng kahit kunti lang sa North Korea na pangit. Pag uwi mo doon, patayin ka na. O kung hindi ka bumalik ng Korea, ipapahanap ka sa mga pulis nila, papatay ka doon. Ano nangyari doon kay Kim Jong-un, yung kapatid niya, nagsabi ng pangit sa Korea, pinuntahan doon sa airport dito sa Malaysia. Doon siya pinatay. Mayroon lang babae, naglagay lang dito ng yung panyo na mayroon palang chemical yun, doon na siya namatay. O isipin mo yan. Magsabi ka ng against. So you have to be very careful paano ka maging ambassador ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Like for example, itong opinion dito sa Spratly. Anong gagawin mo? Di ba? Sino ba yung sinabi? Si Leni, ganun din eh. Girahin daw yung China. Kasi, nandyan naman daw yung Amerika tutulong sa atin. Hindi pwede maging presidente yun. Hindi pwede, kasi yung gira mga kapatid, hindi na uso ngayon yan eh. Ay buti siya na kung barilan lang. Pwede pa tayo manalo. Eh paano nuclear weapon yan? Lapit-lapit lang yan sa Palawan. Di ba? Paano tayo mananalo niyan? Ang gira mga kapatid, nasa salita lang yan eh. Palakpakan natin ang bugtong at buwan ng Diyos. Ha? Bilang ambasador mga kapatid, huwag kang mag-adjust sa paligid mo. Ha? Dapat makilala nila kung ano ka mga kapatid. Kasi pag emotional ka, pag iiyak-iyak ka dyan, wala. Magbabago lahat ng temperatura ng iyong bansa mga kapatid. Kaya yung mga ambasador, pinipili talaga yan. Hindi pwede maging emotional. Ha? Dapat ang nasa isip mo ay patungkol lamang sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Baguhin ang takbo ng ating isip. Kaya ang naka-assign ngayon sa Department of Education, sino? Si Sara Duterte, para baguhin ang takbo ng isip ng ating mga kabataan na walang ginawa kundi mag-rally ng mag-rally. Ha? You are the future of our country. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? So, ang tanong mga kapatid,
Ikaw ba ay may kaugnayan sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos? Ang iba tulog. May ugnayan ka ba sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos? Ha? Now, paano ka papasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos? Ha? Paano ka papasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos? Marcos 10:13-34. Okay, basahin nyo. Marcos 10:13-34. Okay, isulat na lang ninyo yung talata. Sabihin ko na lang kung ano nakalagay. Ha? Paano daw tayo makapasok sa kaharian ng langit? Dapat daw tayo ibaging katulad ng isang bata. Ha? Ano bang mayroon sa bata? Katulad ng mga bata dito sa harap, anong mayroon sila? Ha? Nung ako po ay galing kami ng Davao, sabi nung papunta kami ng Iligan, nandun kami sa terminal, saan ba maganda, saan ba kami dadaan papuntang Iligan? Sabi na iba, daan ka ng Bukidnon, sabi na iba, daan ka ng Surigao, iikot ka ng ganon. Kasi pag pupunta ka ng Davao to Cagayan de Oro, dalawang biyahe yan. Biyaheng Bukidnon, biyaheng Surigao, Butuan. Pero mas malayo ito pa Butuan. Pero ang good news, makakarating ka pa rin ng Cagayan de Oro, ang destinasyon mo. Ha? Dadaan ng Surigao, ang bagsak mo, Cagayan de Oro pa din. Ha? Doon ang punta mo. Ha? Na ang tanong mga kapatid, pag pupunta ka ng langit, anong gagawin mo? Ha? Lahat tayo gusto pumunta ng langit. Paano tayo pupunta sa langit? Anong sabi ng iba? Di maging maayos ka. Magpakabait ka. Sumunod ka sa kalooban ng bugtong at buhay. Tama? Dahil gusto mo pumunta ng langit. Dapat mas maraming kabutihan ang inyong ginawa kaysa kasamaan. Magbago ka. Yan. Para makapasok ka sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Now, ano ba yung tamang sagot dito mga kapatid? Ha? Alam mo, kahit saan kaya mga kapatid, maraming sagot yan. Di ba? Kahit anong sagot mo, pwede doon eh. Pwedeng tama, pwedeng mali. Di ba? Pero ang pupuntahan natin mga kapatid, hindi Manila. Ang pupuntahan natin ay hindi Iligan. Saan ang pupuntahan natin? Saan ang pupuntahan natin? Doon sa langit. Hindi pwede magkamali ka ng sagot dito mga kapatid. Ha? Magkamali ka ng kurso, pwede ka mapalit ng kurso. Pero langit mga kapatid, ibang usapan ito. Dapat hindi ka magkamali dito mga kapatid. Bakit? Because you are going to spend eternity in heaven. Doon ka titira forever. Ha? Dapat hindi ka magkamali dito. At mayroong pag-asa mga kapatid sa kalituhang ito. Ha? Now, kung gusto mo makapunta sa langit mga kapatid, kanino ka magtatanong? Wala nang ibang tatanungin natin mga kapatid, maliban sa bugtong at buhay na Diyos, wala nang iba. Sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. Kung gusto mo pumunta ng langit, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Pumunta ka na mismo, yung taga doon sa langit. Ha? Pupunta kami ng Karuray, sinong nag-drive sa amin? Si Elder Bong, kasi alam niyo yung kadaan dito. Tama? Eh kung driver namin hindi alam, baka hindi kami napunta sa Karuray, baka iba pa napuntahan namin. Karamay. Di ba? Mahirap yung ganun mga kapatid. Kaya kung gusto pumunta ng langit, wala ka ng ibang tatanungan pa. Para sigurado, ang gamot ay laging bago. Mercury drug. Di ba? Sabi nilang ganun? Para sigurado, gamot ay laging bago, mercury drug. O kasi puro gamot doon. Pero pagdating sa langit mga kapatid, ayaw magkamali, ayaw maligaw. Wala nang ibang tatanungan mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin. Ha? Now dito mga kapatid, manong babasa natin. Sabi dito, anong instruction ng bugtong at buhay na Diyos kung tayo pupunta ng kaharian? Paano tayo makapasok sa kanyang kaharian? Number 1, makakapasok daw tayo sa kaharian kung tayo ay mayroong pananampalataya katulad ng isang bata.
kailangan pala natin yun maging, hindi batang isip ha, katulad ng bata. Iba yung batang isip. Kung gusto natin makapasok sa kiraan, dapat tayo mayroon pa ng palataya. Katulad ng isang bata. Kasi yung mga bata, mga kapatid, napansin mo, ang mga bata, naalala mo yung dumating yung bugtong at buhay na Diyos, ang ginawa ng mga bata, takbuhan sila, saan sila tumakbo? Sa bugtong at buhay na Diyos, doon sila tumakbo agad. Bakit malapit ang bugtong at buhay na Diyos sa mga bata? Ano sabi ng mga disciples? Pa naman itong mga bata na ito, ang baho, ang kukulit. Uy, anak mo! Ha? Eh, siyempre yung nanay, bit-bit yung mga anak nila. Nalungkot yung mga nanay. Sige, uwi na tayo. Pangit pa na yung ugali niya. Mabait sana yung, kaso yung mga kasama niya, pangit ng ugali. Uwi na tayo. Uwi na sana siya. Ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Hoy! Huwag niyo palisin yung mga bata. Yung karian para sa mga bata, hindi kayo kasali. Parang sinasabi ng bugtong at buhay. Halika kayo dito, mga bata. Di takbuhan yung mga bata. Yung iba, nagpakalong sa kanya. Ya? At biniles sila ng bugtong at buhay. Sabi niya, kung gusto niyo pumasok sa langit, maging katulad kayo ng mga batang ito. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Palakpakan natin ang bugtong at buhay. Ganon ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Lumapit sa kanya mga bata. Ha? Yung mga disciples, ayaw nilang lumapit yung mga bata. Verse 14 to 55, sabi niya, paalisin mo itong mga bata na to, sabi ng mga alagad. Ha? At marami mga bata, mga kapatid, mayroong bata na malaki ang tiyan, may sipunin, may hindi naliligo. Ganon mga kapatid, tipo ng mga bata. May naglilinis ng pusod. Di ba? Di ba? Tinignan niya yung pusod niya. Ganon, wala tayong magawa. Ganon talaga mga bata eh. Ha? Di ba? Tapos may mga bata, panag sila, tumulo na ito, yung pasok pa doon, tapos may di ba? Yummy. Pero ang mga bata, mga kapatid, mayroon silang common quality. Bakit sinabi na, hindi yung pagkamarungis ng bata ang tinutukoy ng bugtong at buhay. Ano yung common quality nila, mga kapatid? Ha? Nalala ko, mga kapatid, sabi ni Papa noon, attorney! Ha? Attorney! Don Edmundo, pamintuan lahi. Oy, pag pumunta na yung mga bisita ni Papa doon sa Baloy. Oy, attorney! Pasok ng ganun. Tapos, siyempre, mga kaibigan niya yung mga abogado. Sabi ng attorney, attorney, saan ka ba nag-graduate? Kasi tinignan namin yung pangalan mo doon sa Integrated Bar of the Philippines, mga abogado ng mga, wala man yung pangalan mo doon. Attorney paminto, hindi ko man makita pangalan mo. Ha? Sabi niya, saan ka ba nag-aral? Sabi ni Padalahin, nag-aral ako doon sa University of Everlasting Life. Sabi niya, saan yung diploma mo, attorney? Attorney, doon sa langit, kunin mo. Ha? Siyempre tayo, mga kapatid. Pag sinabi ni attorney, alam mo naman si Papa, ilang taon ako? Sabi ba? Ang taon ko, nung pinanganak na si Adan, nandoon ako. Yung mga tao, mga kapatid, alam mo naman si Papa, kung gano'ng katanda si Adan, gano'n ako, sabi ni Papa. Yung mga tao doon, mga kapatid, naniniwala talaga yun. Akala nila, kaya marami naniniwala, si Padalay, Diyos daw. Ha? Hindi nila alam, mga kapatid, na, hindi nila alam na binibiro lang sila ni Commander Lahi, naniwala naman. May kinuha si Commander Lahi doon. Tapang na lalaki. Sabi niya doon, dito ka, ikaw dito yung gwardiya dito, ha? Ikaw gwardiya dito. Huwag mong palabasin yung mga tao dito. Kaya ang ginagawa ng mga kapatid, talagang pinindigan talaga niya. Yung mga dalaga gusto lumabas. Hindi niya pinapalabas. Di, pwede, sabi ni Pangulo, hindi lumabas. May dala siyang pamalo, mga kapatid. Paglalabas yung palo, mga kapatid, pinapalo niya. So, magsumbong yung mga babae doon. Sabi, Pangulo, yung ano ba, para may yung pinapalo kami, hindi kami pinapalabas. Sabi ni Pangulo, hayaan mo na yan, may ganun yan. Tapos, sabi ni Pangulo, tinawag yung lalaki. Pangulo, ito sila, Pangulo, hindi ako ginagalang, Pangulo. Hayaan mo na yung mga bata.
bata na yan. Wala tayong mambayad sa radyo. So, ay, uwalis ang uwi Manarbing. Prinda niya yung lupa niyan. Marami ang ano niya. Prinda niya pagbayad sa radyo. O, di ba? Madaling maniwala. Ha? Kahit ako, naniwala rin ako na abogado. Wala tayong mga batid. Pag sinabi ng tatay mo, maniwala ka. Di ba? Pag sinabi ng nanay mo, tatay mo, gwapo anak. Sinong paniwalaan mo? Yung mga sabi sa yung pangit? Hindi, yung magulang mo, maniwala ka. Sabi ng nanay ko, gwapo daw ako. Doon ka maniwala. Ha? Yun ang mga bata. Isang katangian ng mga bata, madali silang maniwala. At isa yun sa mga kailangan natin para makapasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil kung wala kang panampalataya na katulad ng mga bata, hindi ka makakapasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Palakakan natin. Now, pag tumatanda tayo mga kapatid, pag sinabi mo halimbawa mga kapatid na alam mo kapatid, makasalanan ka. Anong sinasabi pag medyo matanda ka na? Anong kasalanan? Wala akong kasalanan. Di ba? Kinukontra mo kasi matanda ka na eh. Ha? Pag sinabi mo, sabi ng bugtong at buhay, ako ang daan. Sasabihin naman ng mga pag matanda ka na, anong siyang daan? Ang daming daan dito eh. Ha? Papunta ka dito, pag pupunta ka ng Karamay o Karuray, pwede kang dumaan dito, pwede ka doon, daming daan. Anong sabi, isang daan lang. Maraming daan. Kasi matanda na eh. Makunat ng utak. Mahirap na umunawa mga kapatid. Ha? Maraming daan. Now, sabi dito mga kapatid, dapat maging katulad tayo ng mga bata na madaling manampalataya, madaling magtiwala mga kapatid. Ha? Pag mayroong anak kapatid, halimbawa nandiyan sa lamisa yan, nasa atip ng sakyan, talon. Anong gagawin ng bata? Tatalon talaga yan. Bakit alam niya sasaluhin siya ng tatay niya? Pero pag matanda na, pag malaki na, naku, hindi tatalon. Ang hirap. Mahirap patalon yan. Ha? Tama? Ba't tumatawa kayo? Bakit? Kasi pag tumatanda ka na, baka mabitiwan ka, o baka matapilo ka. Marami ng pag-aalinlangan mga kapatid. Bakit? Hirap na tayo magtiwala pag nagkakaedad na. Ha? Mahirap tayo magtiwala. Nasabi dito mga kapatid, para makapasok ka sa kaharian, kailangang maging katulad ka ng isang bata na mayroong yung pananampalataya mo sa ating bugtong at buhay na Diyos. Pangalawa, makapasok ka sa kaharian kapag wala kang dala. Empty-handed ka. Ha? Parang unggoy yan eh. Alam nyo na yung panghuli ng unggoy? Yung ilagay, mayroon ka daw ilagay doon sa loob ng ano tayo? Yung buko. Oo. May pasok ka doon. Ngayon, pag tinakbo ka, pag lumapit ka na sa unggoy, yung ginahawakan niya doon sa loob na yun, hindi niya bibitiwan. Hindi talaga bibitiwan yun. Kaya hindi siya makalakad, hindi siya makakyat kasi hawak-hawak niya yung buko. Ha? Ang sabi dito ng bugtong ng Diyos, verse 18 to 21, ha? Marami nagsabi na kung gusto mo, dapat empty-handed ka. Kasi meron sinasabi na para makapasok ka sa langit, kailangang pagtrabahuan mo. Kaya marami hong nagpapapako, marami nagpapalo sa likod dahil gusto nilang maligtas. Alam mo kapatid, yung kaligtasan, libre ho yan. Binigay ng bugtong at buhay ng Diyos. Wala kang gagawin. Ha? Ang gagawin, manampalataya ka lang sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ay lang, pag ang iniisip ng iba, hindi, kailangan natin pagtrabahuan to. Ha? Verse 23 to 24. Ano sabi dito ng mayaman dito? Ha? Akala niya, yung kayamanan niya, yun ang magliligtas sa kanya. Nagpagawa siya ng malaking kamalig. Marami siyang pera. Akala niya mga kapatid, ligtas na siya. Dahil marami siyang pera mga kapatid. Ha? At yung pera naman niya, pag mayaman ka, lahat pwede mong gawin eh. Kasi may pera ka. Lahat pwede mong gawin. Pwede kang bumili ng lahat ng masasarap na pagkain. Pwede kang tumuloy sa pinakamamahaling hotel. Pinakamataas na edukasyon. Pwede mo makuha mga kapatid. Pero ang problema dito, hindi mo matatanggap ang bugtong at buhay na Diyos dahil may kayamanan ka. Sabi niya, Panginoon, paano ba kung makapasok sa langit? Sabi niya, gawin mo ito, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw. Nagawa ko na yan eh. Ano bang kulang ko? So tinignan ng bugtong at buhay na Diyos, in-x-ray niya.
Ang problema niya, mahal niya yung pera. Sabi niya, ganito ang gawin mo. Buwi ka, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mga mahirap yung pera mo. Anong ginawa ng mayaman? Tumalikod, lungkot na lungkot. Bakit? Mas mahal niya yung pera niya sa Diyos. So dapat kung gusto mong lumapit sa bugtong ng Diyos, dapat empty-handed ka. Wala kang dala mga kapatid. Ha? Bago mo matanggap itong kaligtasan na ito, kailangan tanggalin mo lahat anong mayroon ka sa sarili mo para makapasok ka sa kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos. Mayroong isang kanta mga kapatid. Ang nag-compose ng kanta si Yudes Rock. Ito si Francis Tupladi. Nagkaroon po ng malakas na bagyo. Ang ginawa po niya mga kapatid ay tumago siya sa malaking bato at gumawa siya ng kanta Rock of Ages. Siguro kung narinig na niyo yung kanta na yan sa YouTube, Rock of Ages, cleft for me, sabi na gano'n. At below sa lyrics na ginawa niya mga kapatid, may nakalagay doon, sabi niya, in my hands, no prize I bring, simply to the cross I cling. Sa Tagalog, sa kamay ko wala akong dala. Ako'y lumalapit lamang sa iyong krus na kung saan doon ka nabayubay. Yung pananalig niya sa bugtong at buhay na Diyos. At ito po ang itinuturo sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Kumapit lang tayo sa Kanya para tayo ay makapasok sa kaharian. Hindi mo kailangan magpagod. Hindi mo kailangan magpagod. Sa ibang reliyon mga kapatid, sabi nga nila mayroong isang reliyon, ang doktrina nila, kailangan mong gumawa ng mabuti para makapasok sa langit. Pero may problema yung doktrina na yon. Paano ka nakasigurado na yung mabuting ginawa mo ay natumbasan mo yung kasamaan na nagawa mo? Kasi kahit anong sikap mo na maging mabuti, meron kang nagawang tama, kulang pala, namatay ka, hindi pa rin sureball ang kaligtasan mo. Ang tanging mayroong sureball na kaligtasan mga kapatid, kung anong mayroong pananampalataya tayo sa ating bugtong at buhay na Diyos. Ngayon, ang tanong mga kapatid, ano bang mayroon sa bulsa mo? Ano bang nandyan sa kamay mo? Pera. Lagi kong sinasabi mga kapatid, ang pera ang pinakahuli sa lahat na magbalik loob sa bugtong at buhay. Yung pera talaga. Pag hindi mo nabitiwan yung pera na yan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Yan ang naging hadlang doon sa mayaman eh. Sabi ni Judas, mayaman na sana yun eh. Bakit hindi niya tinanggap? Hindi naman yun ang problema niya eh. Ang problema niya sa puso niya, mas mahal niya yung pera kaysa doon sa kaligtasan niya. You cannot serve God and money. You cannot serve two masters. Isa lang ang Panginoon mo mga kapatid, ang bugtong at buhay ni Diyos. Now, sunod. Makapasok tayo sa kaharian sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Verse 32-34. Sabi niya dito, pupunta ako ng Jerusalem at ako'y ipapako at ako'y mabubuhay muli sa 3 araw. Yan po ang mensahe mga kapatid. So paano tayo makapasok sa kaharian? Sa pamamagitan lamang mga kapatid ng ebanghelyo ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi ka makakapasok kung mayroon kang nakalagay sa kamay mo at dapat manalig ka lang sa bugtong at buhay na Diyos. Bakit natin ito kailangan mga kapatid? Mayroong isang bata mga kapatid na binibiro niya yung pastor na nangangaral at ang sabi ho mga kapatid nitong bata na ito, sabi niya, gaano ba kalayo yung langit mula dito sa kinatatayuan ko? Ang sabi ng pastor mga kapatid, sabi niya, humakbang ka lang ng isang hakbang, nasa langit ka na. Ganun lang mga kapatid. Kung gusto mong tanggapin ang bugtong at buhay ng Diyos, isang hakbang mo lang, isang simbolo ng pagtanggap mo sa kanyang kaharian, automatic, nasa kaharian ka na ng bugtong at buhay ng Diyos. Magsitayo tayo. At habang ikaw tumatayo mga kapatid, ikaw ang humakbang ng isang hakbang sa pagtanggap mo sa kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos.